Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV. Bago tayo magpatuloy, shoutout ko lang muna itong mga Tulponatics na patuloy pa rin sumusuporta at nagpapaluko sa kanilang iniidolong si Senador Rapi Tulfo. Yun na nga, itong video na ito ay mapatunayan natin kung ano ba ang totoong pagkatao nitong si Senador Rapi Tulfo. Kasi nga, madalas na papanood natin sa kanyang programa sa Wanted sa radyo at sa Rapi Tulfo in Action na galit ito sa mga manlulukong lalaki. Katulad nga nung nangyari kay PFC Canlog na tinawagan nga ni Senador Rapi Tulfo at tinawag ngang duwag itong tinuturing nating sundalong bayani at kalaunan nga ay namatay sa isang engkwentro laban sa mga teroristang Abu Sayyaf. At yun lang ito yung video na interview ng pinakaunang asawa talaga. Pinakaunang asawa ni Senador Rapi Tulfo na si Ma'am Jolie Licop na ayon kay Ma'am Jolie, iniwanan daw siya ni Senador Rapi Tulfo na hindi pa senador noon na 5 buwang buntis ito dahil may nakita na naman na ibang babae. Ganon si Senador Rapi Tulfo. Itong si Senador Rapi Tulfo ayon pa kay Ma'am Jolie ay 4 yung pinakakasalan. Kaya pala galit na galit siya kay PFC Canlog dapat pala talaga papakasalan mo kahit maiwanan mo yung babae, basta at least pinakasalan mo. Yun ang mga kababayan talagang siguro marami ring hindi nakakaalam sa pangyayaring ito at siguro din marami na ring nakakapanood sa video na ito. Kaya nilabas natin ito para naman malaman ng ating ibang mga kababayan na hindi pa nila alam ang totoong pagkatao nitong si Senador Rapi Tulfo. Ito na wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nanay ko, nung tumawag ako sa kanya, sinabi niya sa akin nakita niya si Rapi sa TV. Sabi ko sa nanay ko, aba, buhay pa lang, walang niya. Sabi ko sa nanay ko, yan sinabi ko sa kanya. Sabi ko, kailan nyo nakita? Sabi ko sa nanay ko, siya yung, ano ba yun? Parang wanted sa, hindi, nasa wanted China sa siya yun eh. Wanted sa radyo. Parang hindi yun. Sa Channel 4 siya. So anyway, isa sa programa yun na parang sa US, pareho yung title nun. So anyway, sinabi ko sa anak ko, dahil tatay niya yun, may karapatan siyang malaman, di ba? So sabi ko, anak, sabi ni Lola, nakita niya ang tatay mo sa TV. Buhay pala siya. So at that time, kami ng anak ko, bago pa kami sa US, talagang nahihirapan kami, teenager na yung bata. Mahirap, may trabaho pa tapos yung anak mo, parang talaga nawawala na yung panahon mo sa anak mo pagtrabaho dahil ako gusto ko magtrabaho para makaipon ng pera, tumutulong dito. So alam mo naman yung mga pamilya importante sa atin. So anyway, ang hiningi ng anak ko ay makilala ang kanyang ama. So sinabi ko kay Jo, wala siyang problema doon. In-encourage niya na gawin namin yun para siguro bumait or ang anak namin yung maging hindi na siya magiging ganun siya sa yung parang mahirap siyang kausapin ganun or as a teenager. Iba yung ng mga bata. Parang may kulang sa buhay niya, parang ganun. Yung parang ganun, exactly. So, dinala ko sa Pilipinas. Hindi pa kami komportable yung buhay namin noon. Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko. Pero nangutang kami para dalhin ko dito yung anak niya, ang anak ni Rafi. So dinala ko siya, yung mga kapatid ko, tsaka yung bayaw ko, kasama namin pumunta ng Channel 4. Nandoon, noong unang pagdating namin doon, wala si Rafi. Yung guard, siguro nakita niya kahawig ni Rafi yung anak ko. Sinabi niya sa amin dumating si Rafi. Tinawag ko siya, dinaanan niya ako. Hindi niya ako nakita kasi nakatalikod ako. Nung tawag ko yung pangalan niya, Rafael, lalim yung tawag ko sa kanya, Rafael. Lumingon, lumapit sa akin. Sabi ko gusto siyang makilala ng anak niya. Ngumiti siya. Sabi niya sa akin, there's no doubt, sabi niya, na anak ko siya dahil magkamukha kami, sabi niya. So niyaya niya kami sa kantin sa loob ng Channel 4. Mayroon siyang news noon. Pagkatapos ng news,
lumabas siya at pinuntahan kami. Nag-usap kami. Kaharap ko silang dalawa ng anak ko. Alam mo ba, iisa mukha nila, pati mata. Sabi ko Opo, sa sarili kahawig ko, na kahawig po. carbon copy niya. In person, carbon copy niya yung bata. So anyway, every 2 years, so nag-spend siya ng time sa tatay niya. 2 weeks kami rito. Every 2 weeks, every 2 years, umuwi kami rito, nag-spend time siya sa tatay niya. Hindi namin pinag-uusapan pagbalik niya namin ng US. Hindi ako nagtatanong kung ano na yung pag-aano niya sa tatay niya. Hindi naman siya nagkukwento. Kasi nga, ayaw namin pinag-uusap. Ako, ayaw ko naririnig ang tatay niya. So, nung mag-reach out ang anak ko at 13 years old, every 2 years siguro nangyari yung mga 3 to 4 times every 2 years. So, ang anak ko 13, let's say, nangyari yun ng additional 8 years. So, ang anak ko, he'll be 22. Nasa college siya. Anong ko, sobrang laki hinihingi niya kay Rapi Tulfo, kaya sabi niya na may mera lang daw po kayo. Pakisagot nga po ng konti yun. Yung sinasabi ko 100 million, no? Ano po ba istorya nun? Okay. Ang istorya niya na ganito. Previously, pinadalan ko si Rapi Tulfo ng 2 letter para hindi na kami umabot ng court. Gusto kong magkipag-ayos para ma-solve namin ang unfinished marriage namin. Dahil it's been so many years, pero wala pa ring annulment. Ako, kaya we still kasal kami ng asawa ko dahil si Rapi hindi pa siya nagre-reappearance. Once si Rapi nagre-appearance, ang kasal namin magiging active ulit. Ang kasal ko kay Amerikano mawawalang visa. Yan ang ng presumptive death. Yan ang ng presumptive death. Dahil si Rapi ay buhay. So, in-ignore niya yung 2 sulat ko. So, naghanap ako ng abogado. In-explain ko kay attorney kung ano na yung nagawa kong na si Rapi. Binibigyan niya ako ng 5 million. Yun yung pagkatapos ng kasal pala pinuntahan ko. Rapi, kailan ka nagpakasal? Sabi niya, ay saan ka nagpakasal? Sabi niya sa US. Dinivorce mo ako? Sabi niya, oo, dinivorce kita. Nasaan ang papel? Hindi ko bibigay sa iyo kasi binayaran ko ang abogado, hindi ko alam kung anong nangyari sa divorce paper. Tapos, sa Annabelle Restaurant yun binigyan kami ng room, privacy para walang makarinig o kung ano-ano. Kasama ko yung kapatid kong lalaki at saka kapatid kong babae. Pagkatapos noon, ang sabi niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, Rapi, sabi kong ganun sa kanya, may dala akong mga papilas dito, ipapakita ko sa'yo na kasal ka pala kay Jocelyn. At that time, nakakuha na ako ng marriage certificate para kasal nila ni Rafi. Ngayon, sabi niya, wala siyang pakialam, ayaw niyang makita. Pagkatapos sabi ko, alam mo ba, sabi ko, that you still married to me? Sabi ko, according to Philippine law. Sabi niya, wala daw siyang pakialam. Sabi niya sa akin, sabi ko, kailangan natin ma-resolve ang ating marriage. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi niya ganun sa akin, I will give you, sabi niya sa akin, 5 million pesos and yung half salary every month for the next 5 years. Sabi ko, 5 million. Sabi ko, akala mo, tama na yung 5 million. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, yun lang ang may bibigay ko sa'yo. You take it, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-iisip ako. Ayaw ko ng gulo. Pero sabi niya, mayroon kang pipirmahan papeles. Sabi ko, anong papeles? That I have to give up my rights and yung anak namin sa kanya. So, pagkarinig ko ron, sabi ko, sino kaya ang sirang ulong parent? Sabi ko, na igigib up ang karapatan ng bata sa iyo. Dahil ang anak ko, sabi ko, is legitimate child. Hindi ko kailanman igigib up ang karapatan ng anak ko sa iyo, sabi ko, dahil siya ang may karapatan as a legitimate child. So, tinangkihan ko yung alok niya, totoo to. Umuwi ako rito, for the next 2 nights, tumawag sa akin. Ang sabi niya sa akin, Julie, tanggapin mo na yung alok ko. Kasi, yun lang ibibigay ko sa'yo. Sabi ko, ayaw ko. Sabi niya, magpa-file ako ng bigamy. Sabi niya, Julie, walang maniniwala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tatanggapin mo ang alok ko. Sabi ko, hindi ba bale, sabi ko, I'll take my chances. Sabi niya, eto ang sasabihin ko, sabi niya, kilala ako ng mga tao, hindi ka kilala.
ko, walang maniniwala sa iyo pag nag-file ka. Yun lang. Tapos binabaan ko siya, hindi ko man tinignan kung natapos niya yung sinasabi niya. Anyway, naghanap ako ng abogado. Sa totoo lang, alam mo kung ilang abogado ang pinuntahan ko bago ang attorney ko ngayon na siya lang ang matapang para lumabang kay Rapi Tulfo. Marami ako pinuntahan. Apo. Sino po ba yung abogado na matapang talaga yan? Matapang siya. Sa totoo lang. Apo, matapang talaga yan eh. Ngayon, sinabi ko sa kanya, nasa demand letter yun, yung 5 million na yun. Kung binasa ni Rapi ang kabuuan ng demand letter nakalagay doon, sa ginawa niya sa amin na psychological, emotional humiliation, ay yun ang presyong nilagay ng abogado ko. He was hoping, nilagay yung ganong kalaking alaga para baka makipagkita si Rapi, humarap sa amin. Nakamali kami kasi nga matigas ang ulo. Ayaw niya. So, nung ma-file ko yung bigamy, di ba, pinahiya niya ako national TV. Dinuro-duro pa niya yung picture naming mag-asawa na yan ang asawa niya, kasal siya sa foreigner. Di ba? Sinabi ang pangalan ng asawa ko, ang address namin. Ngayon, sinabi niya na binablockmail ko siya. Pero ang binigay ko kay Renda ang demand letter. Nandoon, nakasaad doon kung ano ang demand namin. Ang pera, yun lang ang tinuro niya, yung pera, yung sa dulo. Pero yung kabuuan ng 2 pages, hindi niya binasa. Kaya mayroong pera na 100 million na nakalagay doon. Ano ang ginawa niya sa anak namin? Masasya ka kung anong ginawa niya sa anak namin habang nag-i-spend siya ng panahon sa kanya. Hindi ko nalaman ang lahat ng ito until it's too late na kasi malaki na yung anak ko. Pero habang yung anak ko, teenager siya, nag-spend time sa tatay niya, alam mo ang ginagawa ni Rafi? Na ginawa niyang alibay ang anak ko, magpapaalam kay Jocelyn. Pagkatapos, mayroon siyang babae na isasama, bibigyan niya ng generous na pang-shopping ang anak ko para siya raw ay hindi maabala sa mga babae niya or sa babae niya na dala. Ba't sabi po niya, hindi siya babaero? Well, meron pa. Maraming lihim si Rafi na alam ko dahil marami akong ebidensya laban kay Rafi. Si Rafi ay napakawalang niya at napakasinungaling niya. Gagawin niya ang lahat. Okay, so nalaman ko lahat na kinasal siya kay Celedonio nung mag-file ako ng bigamy. Doon ko nalaman lahat-lahat kung paano kami niwan ni Rafi. Ewan ko kung familiar ka nung napanya siya dahil idol mo siya, kay Jocelyn Pua sa Kawayan Isabela. Ang pamaga-segment, February 24, 25, either one of those, 2018. Nakita ko yung segment na yon. Umiyak ako, kala mo. Ipinagyayabang niya doon sa mga sa crowded na yun na nasa harap yung mga kapatid ni Jocelyn. Siya ang tagasalita. Kung paano niya niligawan si Jocelyn. He was 23 years old. He was 23 years old at that time. Ako'y buntis, kasal kami. Ibig niyo po sabihin, yung event na yon, buntis na kayo noon? Kasal na kayo noon? Kasal kami noon. Nung pinligawan niya si Jocelyn. Kasal kami, buntis ako ng 5 buwan. Yun ang natatawa ako nito kasi Senador Rapi Tulfo. Kaya pala galit na galit siya sa mga kalalakihan na ayaw magpakasal sa kanilang mga nobya. Dahil ang gusto pala ni Senador Rapi Tulfo, magpakasal ka lang na magpakasal. Kahit na ilan yung pakasalan mo. Tapos pagbuntis na, pwede mo nang iwanan. Yan pala ang gustong mangyari nitong si Senador Rapi Tulfo. Dahil nga sa salaysay ni Ma'am Julie Licop na 5 buwang buntis nga siya, tapos may nililigawan na namang iba itong hindi pa naman senador siya noon, itong si Senador Rapi Tulfo.
Kaya pala, talagang magaling itong ating butihing senador. Baka sabihin na naman ng mga mga Tulfo natics na sinisiraan ko si Senador Rapi Tulfo ha. Ito yung salaysay ng pinakaunang asawa nitong si Senador Rapi Tulfo, kahit nga sa pagsustinto sa kanyang anak ayon kay Ma'am Julie, wala daw hindi daw sapat o hindi daw nagbibigay ng tamang sustinto itong si Senador Rapi Tulfo. Samantalang pag may nagsusumbong sa kanya, pag mga ganong sitwasyon, talagang galit na galit siya at pagmumurahin niya yung taong isinusumbong sa kanya. Yan ang mga kababayan, kayo lang din yung bahalang humusga, pasensya na. Inilabas ko itong video na ito kasi nga ang alam ko marami pa rin hindi nakakaalam sa totoong pagkatao nitong si Senador Rapi Tulfo. Ayon nga kay Ma'am Julie Licop, ay napakadaming lihim nitong si Senador Rapi Tulfo. Yan ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ang lihim ni Senador Rapi Tulfo. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay Ma'am Bergever Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay City Saliha Baguan, kay Edisa Borby, shoutout sa inyo, kay Trabajador Mix Vlog, shoutout, kay dito tayo sa mga dito shoutout na rin kay Lilibet De La Cruz. Ako nga idol pero noong nangyayari sa sundalo nagalit ako na ako yun unsub na nag-unsub na si Lilibet De La Cruz. Hindi ko kasalanan yan Shoutout na rin kay Kill Gaming 90, shoutout na rin kay Danilo Rivera, shoutout kay Ronald Colino 22, shoutout kay Linos 22, shoutout na kay Emilita Cruz, shoutout kay Nili Mansol, shoutout kay Roland Dista, shoutout kay Elizabeth Boyser Vlog shoutout na rin kay Lisel Ibdalin at kay Pilagyo Aloro. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayo lahat, God bless bawat isa sa